Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, narito po ang sinasabi sa awit 118, O pasalamatan ang Diyos na si Yahweh pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay, ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya ay hindi magwawakas. Tayo lahat ay tumunga, tayo po'y manalangin. O aming Diyos na buhay, banal at makapangyarihan, tunay nga ang pag-ibig ay hindi magwawakas. Patuloy niya pinadama mo po sa amin ang iyong dakilang pagmamahal. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan, patuloy na ang pag-ibig mo po ay pinararanas mo po sa amin. Tunay nga po aming Ama, sa umagang ito ay humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, hayag man o lihim. Tunay nga po, nalinisin mo po kami ng iyong banal na dugo at patuloy na ingatan mo po kami na hindi na muling magkasala at patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Salamat po sa umagang ito dahil narito kami upang unahin ang iyong kaluwalhatian, upang ikaw ay aming sambahin at bigyan ng karangalan at dakilang pasasalamat. Sa mga oras nito, dalangin po namin aming mga kapatid na may karamdaman. Ikaw po ang magbigay sa kanila ng kagalingan, kalakasan, at patuloy na bigyan mo po sila ng patuloy na pag-asa, na patuloy na magtiwala sa iyo. Sa umaga po ito, naman po ang aming mga daladalahin, mga problema, mga iniisip, tunay nga po yung pinagkakatiwala namin sa iyo. Tulungan mo po kami na maging bukas ang aming puso, ang aming isipan, na patuloy na ikaw ang aming unahin sa oras na ito, ang aming isipan, na kung ano man ang ituturo, ang iyong salita, ay ito ay kumimo sa aming puso at aming itong masunod. Dalangin po namin ang aming tagapagsalita. Ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan at bubuhat sa iyo. Dalangin po namin na sa mga oras na ito, sa buong mundo ay mayroong kabuluhan. Alam po namin na mangyayari ang mga pangyayari nito. Ngunit sa kabila nito, bigyan mo po kami ng kapayapaan. Bigyan mo po kami ng katiwasayan. At tunay na anuman ang pagkukulang, ikaw po ang magbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Tunay nga po na anuman ang pagtaas sa mga presyo, anuman po ang mga nangyayaring kabuluhan, alam po namin na ikaw ang magkakaloob. Hindi namin dapat na ito ay aming gawing problema sa aming buhay. Dahil anuman ang pangyayari, alam po namin na ikaw ang Diyos na magbibigay at magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Kaya patuloy kami nagpupuri sa iyo at pinagkakatiwala po namin sa iyo. Ang oras na ito ang aming gawain, ang aming programa, na ikaw ang maluwalhati at ikaw ang mabigyan namin ng karangalan. Salamat po aming Ama. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nagsusumamo paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagsusumamo paging dapat
mga buhay. And guide us, O Lord God, na sundin ang kalooban mo sa aming mga buhay, Panginoon. Na sundin ang mga nais mong ipagawa sa amin. Sundin ang mga ipinag-uutos mo, Panginoon. At yung pag-ibig mo, Panginoon, ay maibahagi namin sa iba, Panginoon. Maipamuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita sa araw-araw, Lord God. Hindi lamang kapag nasa loob kami ng iyong bahay-sambahan, kundi maging lifestyle namin, Panginoon, ang pagsunod sa iyong kalooban. Sa iyo po ang papuri, ang karangalan, ang pinakamataas na pagsamba. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise. Yan. Amen. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga at good morning po sa ating lahat. Pwede ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga? Yan, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tunay po na ang Diyos ay Diyos na mabuti at tapat sa ating lahat at tayo po ay muli niyang pinagsama-sama sa umagang ito para magpuri, magpasalamat, gayon din ay ating pong pagbulay-bulayan ng kanyang mga banal na salita. At tayo po ay nandun pa rin sa series ng ating sermon which is under ng theme na Courageous, no? Recognizing God's sovereignty in difficult times. So we have tackled about different character, si Prophet Elijah, then si Job bilang isang servant ng Panginoon. At sa mga darating na linggo, meron tayong mga bagong makikilala o bagong pag-uusapang Bible character, no, sa ating pong sermon. Pero this morning, hayaan niyo pong ating bigyan muna ng pansin yung paksa ngayong umaga na may pamagat na the right heart for God, o the right heart before God. No, isang tama na puso sa harapan o para sa ating Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng pagkakaroon ng right heart? Ano ba yung katangian o karakter ng isang tamang puso o nararapat na puso sa harapan ng ating Panginoon? Basahin po natin at nais ko pong ibahagi sa inyo yung sabi po sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. And it says, He had a son named Saul, an impressive young man without equal among the Israelites, a head taller than any of the others. So, mamaya po, tingnan nyo yung ilan sa mga particular things na familiar doon sa ilang mga talatang pag-uusapan natin. Dito po, no, binanggit yung kanyang physical na katangian ni Saul, ni Saul. No? Sabi, di ba, a head taller than any of the others. So, medyo klaro na pinakita na siya mataas kumpara sa iba. Sa Luke chapter 19 verse 1 to 4, mula doon sa isang mataas, puntahan natin yung isa namang mababa. Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, he could not, because of the crowd. No? So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. So very obvious naman dito sa second text natin, no? Na ang tinutukoy ay walang iba kundi si Zacchaeus, ang isang tax collector, at yung kanyang physical attribute, he was, medyo maliit. No, sabi, a short man. Mamaya meron tayong konting trivia sa pagiging short ni Zacchaeus, and in 1 Samuel chapter 16 verse 7, dito po sa ating main text, But the Lord said to Samuel, Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, ang Diyos ay nagsalita kay Samuel. At parang dito, kung makikita natin, no, na merong konting
siguro sabihin natin parang parang self-pity, no, na nararamdaman ang taong ito dahil maraming mga nagre-reject sa kanya, no, because of his appearance or his height. So again, kung ating paghahambingin, parang medyo may kinalaman yung tatlong talata natin sa particular na bagay, yung kanilang outward appearance. Yan, yung kanilang panlabas na nakaanyuan. No, kayo po ba'y mahilig tumingin sa salamin? No, siguro yung mga babae, baka yan, kung i-rate natin 10 is to 9. 10 is to 9. Mas mataas yung portion ng laging pagtingin sa salamin. No? Kahit na yung mga lalaki, alam na yung mga lalaki, lalo yung mga generation ngayon, medyo very particular sa kanilang itsura, no, sa kanilang muka. No? So, yung palagi nating pagtingin sa salamin, meron din yang iba-ibang kultura. No, nung panahon namin, tumitingin kami sa salamin kasi ini-imagine namin na kamukha namin si John Lloyd Cruz, yung mga ganun, si Richard Gomez, no, yung mga ganun ba, yung parang pagtitingin ka sa salamin tapos aayos ka ng buhok mo, parang kamukha mo yung isang artista na iniidolo mo. No, yung ba kayo ngayon, yung mga Gen Z? Parang hindi no, iba. No, pero yun yung ating yun yung ating kinagawian. No, we always look at a mirror to see kung ano yung itsura natin, yung ating appearance. Kung tayo ba ay pogi o maganda, lalo kung tayo ay may mga crush, di ba? May mga hinahangaan, gusto natin mai-impress sila sa atin. No, gusto natin kahit papaano meron tayong itsura o mukhang iharap sa mga tao na ating makakasalamuha sa ating mga buhay. So, yung pagtingin sa salamin ay isang normal na bagay at yun po ay nagpapahiwatig o nagpapakita that man is very particular sa kanyang outward appearance. No? So, meron ba ditong ganoon ang klase o ganoon tayo manalamin? No, na hindi tayo aalis sa salamin hanggat hindi natin nagiging kamuka yung gusto nating maging kamuka. So, wag naman sana kasi hindi naman pwedeng pilitin, di ba? Talagang may itsura tayo, unique yung ating itsura. No, kung gusto mo manggayahin yung gusto mong gayahin itsura, hindi mo yun ma-achieve ng 100%. No? Pero pwede mong higitan. Amen? Amen ba? No? Pwedeng higitan. Siyempre, tayo ay kinreate ng Panginoon na sabi nga, magaganda. We are wonderfully and beautifully made by God. Diba? Ibig sabihin nun, meron tayong kanya-kanyang unique na itsura at gwapo tayo at pogi tayo sa harapan ng Panginoon. Okay, so itong bagay na ito ay isang katotohanan sa buhay ng maraming mga tao na we always strive and strain to improve our physical appearance. No? But really after all, makikita natin na beauty is only skin deep. No, ito'y nakasalalay lang sa ating mga balat, sa ating mga itsura, sa ating mga panlabas na kaanyuan. Diba? Lagi tayong nare-remind ng isang sikat na kasabihan na sabi, beauty is in the eye of the beholder. No, yung kagandahan o yung kapugian, nasa kanya-kanyang paningin yan. Kung ikaw ay hindi maganda sa iba, mas maganda ka sa paningin mo. Diba? Yun yung panghawakan natin. Diba? Kahit hindi nagagandahan yung iba sa atin, tayo mismo dapat magandahan sa itsura natin. Lalo na kapag tayo ay tumitingin sa salamin. No? Parang sabihin mo, ang gandang-ganda ko talaga. No? Yung ang pogi-pogi ko talaga. Yung ganun pa lang, sapat na yun para ma-encourage tayo. No? Para humarap man tayo sa mga tao na hindi gusto yung ating kagandahan o kapogian, at least tayo nagustuhan natin. Mahirap pagka hindi mo gusto yung kagandahan mo o hindi mo gusto yung kapugian mo, di ba? Yun ang pinakamahirap. Parang ibig sabihin nun, hindi mo tanggap yung iyong itsura. Meron ba pong ganun sa atin? Pakitaas nga po ang kamay para mamaya papakausap natin. Dapat tanggap natin yung ating mga itsura, di ba? Yung ating mga sarili. No? Tanggap natin yung ating mga itsura
kahit na hindi tayo tanggap ng iba. So sabi, beauty is in the eye of the beholder. No? Although kahit papaano, hindi naman laging ganoon. No, kasi iba-iba tayo ng paningin o pananaw sa kagandahan ng isang tao. So if we are going to our text, no, starting with the Old Testament, sa 1 Samuel chapter 9 verse 2. No, if we will set aside muna yung contrast between King Saul ng Old Testament and Zacchaeus ng New Testament. No, sabi diyan sa 1 Samuel, di ba, tells us that he was a fine young man. There was no Israelites better than he. No, yung si Saul, no, Saul stood a head taller than any other man in Israel. Ang ibig sabihin po nito, he is a success in everything he tries to do. King Saul is a success in everything he tries to do. Then he is chosen to become the first king of Israel, ruler over a whole nation. So mahirap po yun. Mahirap yung trabaho ng isang hari. Lalo sa panahon ngayon na medyo may hindi magandang nangyayari sa Middle East, di ba? Alam natin siguro napakahirap ng kalalagayan at iniisip ng mga authority doon, yung mga head of authority sa lugar na iyon. But sabi doon sa story, everybody praises him. No? Yung kanyang success, yung kanyang pagrurule sa Israel, over the whole nation, lahat ng mga tao pinupuri siya o nagugustuhan yung kanyang ginagawa. But a few years passed by, no, kung tayo ay pupunta doon sa 1 Samuel chapter 15 verse 22 to 23, ang sabi po diyan, no, because of Saul's arrogance and frequent disobedience of God's command, yung kanyang katigasan ng ulo, yung kanyang hindi laging pagsunod sa Panginoon, no, sa utos ng Panginoon, God tells Samuel, the judge, who had originally anointed Saul as king, to say to him. Ano sabi ni Samuel kay Saul? Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. No, yung unang part ng kanyang mga sinabi kay King Saul ay nagpapakita na ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa anumang bagay na kaloob. No? So, dito kasi sa parte na to, parang ang impression na pinapakita ng teksto ay nakadepende na lamang sa ginagawa niya o sa ibinibigay niya na akala niya ni King Saul ay okay sa harapan ng Diyos kahit marami siyang nilalabag, kahit marami siyang hindi tamang ginagawa o maraming kasalanan. Sabi, for rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king. No? So, ito yung parang somehow ganti ng Diyos kay Samuel, kay Saul, no, sa kanyang sa kanyang katigasan ng ulo, sa kanyang disobedience sa Diyos, no? Ito yung parusa niya na sinabi ni Samuel. And later, Saul feels further rejection when the people sing. Ano sabi po ng mga tao? Saul has killed his thousands, but David has killed his tens of thousands. No, parang pinapakita that he is now a failure king. No, he failed as a king. Parang ganoon yung impression sa kanya. So makikita natin even those people surrounding him, yung mga tao na dati ay nagpe-praise sa kanya, humahanga sa kanya, ay mga tao na ngayon na didismaya at hindi nagugustuhan yung kanyang ginagawa. At obviously, ito ay, sabi nga, dahil sa kanyang relationship sa ating Panginoon. And finally, overwhelmed by his feelings in the midst of a fierce battle, Saul took his own life because he couldn't face the prospect of being captured by the enemy. Nung unang panahon, kapag mahina na ang hari,
no? Kapag yung kanyang kalooban ay hindi na ganoon kalakas katulad ng dati, mas malaki yung tsansang siya'y magapi ng kanyang mga kaaway. So bago pa mangyari yun, hindi niya na ginusto na mangyari yun. So sabi nga, he took his own life because he don't want to face those things na pwedeng mangyari sa kanyang buhay. So iwan natin yan. Iwan natin yung pangyayari sa Old Testament. Puntahan natin ngayon yung New Testament. No? In contrast to Saul, let's look to Zacchaeus. No? Let's look at Zacchaeus. We are told that he is a short man. Diba? That is interesting, no? Because anthropologists tells us that the average man's height back in New Testament days was 5'3". Sino po dito ang 5'3"? 5'3" ka ba, Kuya Aaron? Anong height mo? 5'5". O, maliit ng konti. Ate Aya, anong height mo? 4. Pandak, si Ate Aya, pandak. Sinong 5'3"? May 5'3" ba? Taas, Ate Lina, tayo ka po. Ayan. Ayan, palakpakan natin ang magandang nanay ni Chris na 5'3". Okay, so si Ate Lina, 5'3". Okay, ganyang kataas. Ang sabi, yan yung tawag diyan average height during the New Testament time. So, much shorter than today. No? Siguro ngayon kasi parang 5'6" eh. 5'6", 5'5" yata ang average na height, no, ng isang tao. No? Sa atin, sa Pilipinas. Pero sa iba siguro baka mataas. Like Kuya Danny, no, he is there. He is here, Kuya Danny, the son of Ate Emily. No, Kuya Danny is 6'2" in height. No? What's your height? Around 5 na. Mas matangkad pala ako kay Kuya Danny. Parang kasing siya mataas. No? So, yung height ngayon, ang standard niya, ang kanyang sabi average iba sa average noon. So, when the Bible points out that Zacchaeus was short, no, tingnan nyo it means that Zacchaeus must have been really short. Ayan, ayoko na magpatayo kasi baka magalit sa akin yung asawa ko. Ay, hindi pala. No. So, he have been really short, di ba? Maliit sa 5'3", yung height ni Zacchaeus. So, when the Bible, no, when the Bible points out that Zacchaeus was short, alam niyo po ba? It means that Zacchaeus must have been really short. And sabi na po ng ilang scholars, they suggest that Zacchaeus may even have been a dwarf. Sabi nila, si Zacchaeus daw ay isang duwende? Hindi. Ano yung dwarf? Unano, yan. Hindi duwende. Yan. Pag duwende, kasama ni ni Snow White, di ba? So, duwende. No? Ayoko na magpatayo ng duwende dito. Ayoko na magpatayo ng maliit. No? Pero yun, yung sabi nilang mga scholars, no, si Zacchaeus daw parang ganoon. No? Parang ganoon daw si Zacchaeus. Siya ay parang dwarf sa kanyang height. So, you can imagine what his life must have been like when he went to school. Paano kaya si Zacchaeus nung siya'y nag-aaral? Di ba? Paano kung malaki yung bag niya? No? Parang naglalakad ng bag yun. Pagka, ganyan, naglalakad ng bag, di ba? Parang naalala ko dati, sino ba nagsabi noon? Yung daw, nasaan yung asawa mo, pastor? Nasa bulsa ko po. Nasa bulsa niya, sa sobrang liit. Di ba? So, yun yung dilema ni Zacchaeus nung siya ay maliit siguro habang nag-aaral siya o ginagawa niya yung regular na ginagawa ng isang tao, ng isang bata, maaring ganoon. Maaring lahat ng mga tao o marami mga tao, everybody laughed at him. Tinatawanan siya. So Zacchaeus grew up parang ganoon yung kanyang karanasan sa buhay. But when he became an adult, and the Roman Empire was looking for a cheap tax collector, Zacchaeus jumped at the chance. No, because you see, to be cheap tax collector meant that you could get even
or you could rip off your own people. Ibig sabihin, pwede kang maging pantay sa mga tao o pwedeng mas higit ka pa sa tao. Parang gano'n, sa estado ng buhay. No? Parang titingalain ka. So parang ironic kasi si ay pandak pero titingalain. Paano kaya 'yun? No, uupo ka para tingalain mo si Zacchaeus, 'di ba? Parang ganoon. So yun yung kanyang picture. So Zacchaeus became a big little man in Jericho. He became a big little man in Jericho. He was important because he had made himself important. No? Naging importante siya, naging mahalaga siya dahil ginawa niyang importante yung kanyang sarili. No, dumating siya sa ganoong punto ng kanyang buhay. No, so ano po yung reminder sa atin ngayong umaga? If we will look back on 1 Samuel chapter 16 verse 17. Ang sabi po diyan, where God told Samuel, the Lord does not look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance. Ang tao tumitingin sa outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang Diyos ay tumitingin sa puso. So, He looks beyond whether you are tall or too short, or too heavy or too thin. No, He looks inside the heart and He sees what is there sa loob niyan. Yun ang sinisilip ng Panginoon. Yun ang tinitingnan ng Panginoon. Hindi siya tumitingin sa outward appearance. Walang mahalaga sa Kanya kung mahilig ka sa salamin. Walang mahalaga sa Kanya kung mahilig ka sa pundasyon. No? Walang mahalaga sa Kanya yun. Hindi mahalaga sa Kanya yun. Ang mahalaga sa Kanya, yung laman ng iyong puso. So, a good question for us this morning is this. What is God looking for when He looks into our hearts? Ano ang sinisilip ng Diyos kapag siya ay tumitingin sa ating mga puso? Ano yung tinitingnan ng Diyos kapag siya ay tumitingin sa ating mga puso? Meron pong tatlong bagay na gusto ko pong ating makita. Una, a heart that will accept and reflect His love. Ang isa sa mga titingnan ng Panginoon sa ating mga puso ay yung puso na tumatanggap at nagbubulay sa pag-ibig ng Diyos. He is looking for a heart na marunong tumanggap at magbulay sa pag-ibig ng Panginoon. So, the first thing na pwede nating makita dito, He is looking for a heart that will accept and reflect His love. Yung din sa sinasabi ng Luke chapter 19 verse 5, when Jesus reached the spot, He looked up and said to him, kay Zacchaeus, come down, Zacchaeus, immediately. I must stay at your house today. So, ang ginawa ni Zacchaeus, he came down at once and welcomed him, Jesus, gladly. So, kung ating titingnan, sa unang tingin, bakit kaya nagkaroon ng interest si Jesus kay Zacchaeus? Zacchaeus, I want to spend the day with you. So, ang response ni Zacchaeus, he came parang excited down from the tree, the sycamore tree, as fast as he could. And it says that Zacchaeus welcomed Jesus gladly sa kanyang tahanan. Maybe for the first time sa buhay niya, someone actually showed love and attention to this little rejected man. Sa tingin ng maraming mga tao, may authority siya kasi siya ay tax collector. Maaring pantay siya sa estado o kaya higit pa. Pero sa loob-loob ng mga tao, siguro puro mga pangungutya, panlilibak, lalo na sa reputation ng mga tax collector during that time. Diba? At walang pag-ibig. Pero dito, nakita marahil ni Zacchaeus na mahal siya ng isang tao na ito. Na merong nagmamahal sa kanya because somebody reached out to him and said, you count and you amount to something. Parang ganoon. Mahalaga ka. Meron kang halaga sa akin. So Zacchaeus welcomed that gladly. Winelcome ni Zacchaeus yung bagay na yun.
And when Jesus reached out to him in love, his heart was ready to accept it and to be changed by it. Nagkaroon ng kahandaan yung kanyang puso at kahandaang baguhin ng Diyos yung kanyang puso. Pangalawa, no, maaaring sabihin natin that when God looks into our hearts, He is looking for a heart that will accept His love. No, ang isang bagay na makikita natin, bukod doon sa nag-reflect si Zacchaeus dahil maraming tao ayaw sa kanya, they rejected him, no? Pero dito nakita niya na meron pa pala na may gusto sa kanya. Ibig sabihin, meron pa palang nakakagusto sa kanya, meron pa palang nagpapahalaga sa kanya, meron pa palang maaring magsabi na you are count, o meron kang halaga sa akin. O, parang ganoon. Merong taong nag-a-accept sa kanya. So, God is no respecter of persons. No, it doesn't make any difference if you are tall or short, if you are fat or thin. No, ang Diyos natin ay pantay tumingin. At kung mahal ng Diyos yung mga matataas, mahal din ng Diyos yung mabababa. Kung mahal ng Diyos yung malalaki, mahal din ng Diyos yung maliliit. No, so parang ito yung pinakita ng Diyos kay Zacchaeus. No, at natanggap niya yung kalalagayan na yun, nagtotohanan na yun, because he just wants a heart that is ready to receive and reflect Him to others. Si Zacchaeus ay nagpakita at nagpahayag ng kanyang pagkilala at pagtanggap sa Diyos, no? Yung kanyang pag-reflect sa kanyang kalalagayan at yung kanyang pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ang isang tamang puso ay yung puso na handang tanggapin yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi nagpapadala, hindi nagpapalayo doon sa mga bagay na iniisip at sinasabi ng ibang tao. No, ang mas mahalaga kung ano tayo at kung ano sinasabi ng Diyos sa atin. Pangalawa, no, sabi diyan, God doesn't see the imperfection and scars and scrapes. He looks right into the heart. He looks right into the heart. Hindi siya tumitingin sa anumang imperfection natin, no, sa panlabas, kundi ang kanyang tinitingnan yung ating mga puso. Pangalawa, a heart of repentance and commitment. Ang tamang puso ay may pagsisisi at pagtatalaga. Ang tamang puso ay may pagsisisi at pagtatalaga. So, first thing is, God is looking or is also looking for repentance and commitment. Siyempre, ang Diyos ay mapagmahal, pero ang Diyos din ay matuwid na Diyos at Diyos ng katuwiran. No? At nais niyang marinig at makita yung pagrepent ng mga taong mayroong pagkakasala sa Kanya. He also is looking for repentance and commitment. And in verse 8, makikita natin, Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here, and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." So, ibig sabihin, pinakita dito na mayroong hakbang ng pagpapatunay ng pagsisisi si Zacchaeus. No? Mayroong picture of repentance sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Merong picture of commitment. Sabi niya, kung nadaya ko man ng ilang beses yung mga taong ito, ibabalik ko ng maka-4 na ulit yung aking nadaya. So, ganoon siya ka-sincere doon sa kanyang pagnanais sa pagbabago. No? So, many times we sit around with the hearts full of love and souls that have been cleansed by the blood of Jesus Christ, and we allow our commitment to waste away. God has given us wonderful news. No? May magandang balita ang Diyos sa atin to share with the rest of the world, and we must also, and we almost never share it, no? Sabi, almost never tell anybody yung about what Christ has done for us. Si Zacchaeus, no, yung kanyang naramdamang pag-ibig galing sa Panginoong Yesus, no, pinatunayan niya yung kanyang pagkilala hindi lang sa pamamagitan ng kanyang masayang pagtanggap sa Panginoong Yesus, sa kanyang tahanan, masayang pagtanggap at pag-reflect ng kanyang sarili sa harapan ng Panginoon, kundi pinakita niya yun
yung kanyang right heart sa pamamagitan ng pagsisisi ng kanyang mga ginawa sa harapan ng Panginoon, gayon din pagtatalaga ng kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. God has done something wonderful for you. It's the reason that you would share it. No? Mayroong ginawang maganda ang Diyos sa atin. Amen? No? Maraming ginawang maganda ang Diyos sa atin. Siguro kung bibilangin natin, kulang po yung ating panahon. At kung si Zacchaeus, ginawa niyang ibahagi yung magandang ginawa sa kanya ng Diyos. Sino po tayo? Di mo ba? We also have to share those things sa iba. No? Pagmalaki natin na tayo ay anak ng Panginoon. Pagmalaki natin na tayo ay Kristiyano. Na tayo ay tumanggap kay Jesus. Na meron tayong Jesus sa ating mga puso. No? We need to do that. Kasi yun yung commitment dapat ng isang anak ng Diyos sa harapan ng Panginoon. Kung meron tayong naramdamang pag-ibig galing sa Panginoon, no? Kung tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, it's about time para i-commit natin yung ating mga sariling ibahagi yung ating karanasan, lalo doon sa mga tao na wala pang pagkakilala sa Panginoon. He wants everybody to know that what has happened, how his heart has been changed, and how his life is going to be different, and he is committed to making that known. No, si Zacchaeus, yun yung kanyang naramdaman. Gusto niyang iparamdam, ipakilala sa lahat kung anong nangyari sa kanya, kung paano siya binago ng Diyos, kung ano yung mga naging pagbabago sa kanya, and he committed himself para malaman ng mga tao yung bagay na yun. And that is repentance and commitment. Ang isang puso na tama sa harapan ng Diyos ay pusong may pagsisisi at may pagtatalaga ng kanyang buhay para sa gusto ng Panginoon na ipagawa sa Kanya. Pangatlo, a heart of forgiveness. Ang isang tamang puso, no, na tinitingnan ng Diyos sa atin. No, what is good, God looking for when He looks into our hearts is a heart of forgiveness. Isang puso na mapagpatawad. No, isang pusong mapagpatawad. How did Jesus respond to Zacchaeus? How did Jesus respond to Zacchaeus? Jesus said to him, "Today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham." Huwag na po natin pag-usapan yung theology masyado. At yung mga pananaw ng mga theologians regarding this verse. Pero ang maganda at klarong bagay na pinapakita sa atin ay yung pagtanggap at pagpapatawad na ibinigay ni Jesus kay Zacchaeus. No? Can you imagine what that must have meant to Zacchaeus? Ano kaya yung ibig sabihin nan kay Zacchaeus? Alam niya na nagkasala siya sa Panginoon, marami siyang dinaya, nagnakaw siya, alam niya na marami siyang kasalanan dapat pagbayaran. No, kulang pa siguro yung meron siya, yung kayamanan niya para gawin na siya ay patawarin ng mga taong nagawa niya ng kasalanan, maging ang Diyos. Pero naramdaman niya yung pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon. Naramdaman niya yung pagpapatawad ng Panginoon sa kanyang buhay. Di ba? Masarap pong pakiramdam yun. No, masarap yung pakiramdam na ikaw ay pinatawad sa iyong mga pagkukulang. All his life, he had been an object of ridicule and rejection. But Jesus has reached out to him. No? He reached out to him with love. With love, and then Jesus tells him a wonderful truth. Ano pong sabi ni Jesus? No? For the Son of Man came to seek and to save what was lost. The Son of Man came to seek and to save what was lost. No? Lalong pinamuka ni Jesus sa kanya na nandito ako para sa iyo. Nandito ako para sa iyo. No? You are lost, pero ang Diyos nandito para sa iyo. Mga kapatid, may mga pagkakataon, hindi natin alam kasi hindi naman natin hawak yung puso ng mga tao, di ba? May mga taong ganyan. Siguro tayo, dyan din galing. No? Doon sa mga tao na lost. No? They are
sometimes not thinking of their own spiritual life, di ba? Hindi iniisip yung kanilang spiritual na kalalagayan, walang pakialam sa Diyos, wala nga sila paglinggo sa church eh. Kasi hindi naman importante sa kanila yun. No? They are doing things ayon sa kanilang kagustuhan. They are lost. No? Pero ang Diyos, mahal sila. Di ba? He is looking for them. At yun po yung trabaho ng mga mananampalataya ngayon. We are to be God's instrument of seeking those lost. Ang Diyos ang nagliligtas, pero tayo po yung magbabahagi ng salita ng Panginoon sa kanila na nawawala. No? So what God has done, His love has covered us completely so that He doesn't see the ugly parts of us anymore. Diba? Wala nang saysay yung salamin kasi anumang kapangitan nakikita mo sa salamin, tinanggal na yun ng Diyos. Nilinis na yun ng Panginoon. We are beautiful in God's sight. Amen po ba? Pakisabi sa katabi nyo, maganda ka sa paningin ng Diyos o pogi ka sa paningin ng Diyos. No? He has made us beautiful. Walang mas maganda. No? Tandaan nyo yan. Walang mas maganda. No? Hindi mas maganda yung nanay natin sa atin. Kahit na minsan binobola natin, di ba? Walang mas maganda, lahat tayo maganda sa paningin ng Diyos. No? Lahat tayo maganda sa paningin ng Diyos. He has made us beautiful. Mga kapatid, this morning, if you are experiencing the loneliness of rejection, no? Kung nakakaramdam kayo ng pag-iisa dahil maraming taong nagre-reject sa inyo. Di ko po alam, baka nare-reject tayo dahil sa ating educational attainment, no? Baka nare-reject tayo sa ating kulay, sa ating appearance, sa family background natin, no? Baka nare-reject tayo dahil sa ating pinanggalingan, o baka nare-reject tayo dahil sa ating kakayahan. Diba? Maraming ibang mga bagay o iba't ibang mga bagay ng pwede maging source ng rejection. But I want to know you, or I want you to know that God looks beyond all those things that people might consider ugly or unattractive. Ang Diyos tumitingin higit doon sa paningin ng tao. Kung yung tao tumitingin sila sa ugliness natin, no, sa kapangitan natin, sa unattractive natin, ang Diyos hindi doon tumitingin. Higit pa doon yung kanyang tinitingnan. No, sabi, He looks at your heart. Tumitingin siya sa puso mo. He looks for love. He looks for repentance. And He looks for commitment. Ang Panginoon natin, hindi siya judgmental ng Diyos. No? Wala siyang pakialam kung sino ka. Ang mahalaga sa Kanya, mahal ka niya. Yung laman ng puso mo. At gusto niya na mag-repent ka sa Kanya. Gusto niya na ihingi mo ng tawad sa Kanya kung ano man yung mga pagkukulang na nagawa mo sa Kanya. And He looks for your commitment. No? Gusto niya rin na balang araw, makita Kanya na naglilingkod, na ginagawa mo yung ginagawa ng mga nagbahagi sa iyo ng tungkol kay Jesus. Amen? No? Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. No? He doesn't want us to regularly sit sa ating mga upuan ngayon, umattend sa church, ganun lang. He wants us, no, to commit ourselves sa lalo pa na paglago sa ating buhay, sa ating pananampalataya. If you have those things, you are beautiful in God's sight. No? If you don't have them, God wants to take you in His arms the same way, no, na ginawa niya kay Zacchaeus. Diba? Hindi niya sinilip si Zacchaeus, ano man yung kanyang physical na kalalagayan. Hindi niya sinilip si Zacchaeus, ano man yung kanyang pagkukulang sa lipunan. No? Pero yung puso ni Zacchaeus, yung sinilip at tinignan ng ating Panginoon. He is looking for our hearts. O in our hearts. No? Nakatanaw ang Diyos sa ating mga puso. Mahal tayo ng Panginoon. Nais niya na tayo ay bumalik sa Kanya, manumbalik sa Kanya, magsisi sa ating mga kasalanan at magtalaga ng ating mga buhay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Nagpapasalamat kami ngayong umaga dahil sapat ang biyaya mo upang magpaalala sa amin ng aming kalalagayan sa iyong harapan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil bagamat kami, Panginoon, ay nakakaranas minsan o palagi ng rejection sa mga tao sa paligid namin, pero ikaw, Panginoon, kailanman hindi mo pinaramdam sa amin yung bagay na yun. Bagkus, lagi mong pinaparamdam sa amin, pinaparanas sa amin yung iyong pag-ibig, yung iyong pagmamahal, yung iyong papatuloy na pagpaparanas at papaparamdam sa amin, Panginoon, na mahalaga kami sa iyo. We thank you, Lord. We praise you, we glorify you sa ganoong pagkakataon na maramdam at maranasan namin, makilala namin, Panginoon, na may Diyos kami na nakatingin sa amin palagi. May Diyos kami na nauunawaan kami. At may Diyos kami na nais na manumbalik kami sa Kanyang kalooban. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. At nais naming italaga patuloy ang buhay namin sa iyo, Panginoon. Gamitin mo po kami, O Diyos, sa iyong kapurihan, sa iyong glory, sa iyong kalawalatian, Panginoon. At hindi kami maging alipin ng mga bagay sa paligid namin, maging ng mga sinasabi ng mga tao, kundi maging tapat ang aming mga puso sa iyong harapan, sapagkat doon ka po nakatingin, Panginoon. Hindi sa aming panlabas na appearance, kundi sa loob ng aming mga buhay, sa aming pong mga puso. Purihin ka, dakilang Diyos. Ito po'y aming dalangin in Jesus' name. Amen. Good morning po. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa aming lahat. Salamat po sa iyong pagkatingin sa aming mga puso. Salamat dahil iyong pinaalala, Panginoon, ang ilan sa mga mahalagang mga bagay na dapat lamanin ng aming mga puso sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala. Nawa, masumpungan mo kami na hindi lamang ginagawa yung mga bagay na nararapat, Panginoon, kundi nagtatalaga ng aming mga buhay para po sa iyo. Sa iyong kapurihan, sa iyong kalawalatian, sa iyong kalooban, sa iyong naisin para po sa aming lahat. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, sa pag-uwi namin papunta sa aming mga tahanan, gayon din sa buong isang linggong darating. Ikaw po yung aming maging patnubay, Panginoon, at siyang mag-ingat sa amin. At ikaw din yung aming mabigyan ng glory sa lahat ng aming gagawin. Purihin ka po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanamitan. Mga pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipisa at kaaliwan buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen.